Dalawang nambubugaw umano ng mga estudyante gamit ang social media arestado sa Laguna. 7 biktima na halos lahat menor de edad. Nasagip! Dating Executive Secretary Paquito Ochoa nang hindi nakasipot sa pagdinig sa Senado ukol sa PIDEA leaks dahil nagkasakit, binantaan ng sabina at posibleng pagpaparesto kung patuloy na hindi magpapakita sa pagdinig. Pagpapadrug test noon ni Pangulong Bongbong Marcos na ungkat din sa pagdinig. Sa gitna ng paghahanda para sa ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea, mahigit 30 barko ng China na mataan sa bahagi ng Panatag Shoal. Exclusive, pamilya na magkasintahang natagpo ang patay kamakailan sa Davao City, nababahala sa takbo ng investigasyon na hindi pa rin nagbibigay linaw sa kanilang sinapit. Ang nagsisilbing kanlungan at simbolo ng pag-asa sa ina nating kababayang lumikas mula sa Gaza. Ilang kapuso at sparkle stars, big winner sa 2024 Box Office Entertainment Awards. At Black Rider star Angelique Kang, astig at palaban sa pagsabak sa action scenes. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang takas sa isang resort sa Laguna ang dalawang nambubugaw umano ng mga estudyante sa pamamagitan ng social media. Arestado ang mga suspect na edad 18 at 19 lang. Sa 7 biktimang nasagip naman, 6 ay mga menor de edad. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kuha ito sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division sa isang resort sa Biñan, Laguna pasado 1:00 ng hapon ng Biyernes, May 10. Sa hudyat ng NBI agent na nagpakilalang customer, arestado kay sa salang paglabag ng RA 9208. tiklo ang dalawang hinihinalang bugaw habang 7 babae ang nirescue. Ang operasyon ng ahensya nagmula sa tip ng isang NGO na ang dalawang suspect na edad 18 at 19 nang bubugaw umano ng mga estudyante sa pamagitan ng social media. May ilang mga kabataang kababaihan ang inaalok para sa panandaliang aliw mula sa Biñan, Laguna at saka sa Santa Rosa, Laguna. Yung mga klase ng serbisyo na inaalok nila, maaari daw nilang gawin kung ano man yung gustong ipagawa sa kanila ng kanilang mga magiging kliyente. 6 sa 7 nirescue, kumpirmadong mga menor de edad. Ang mga edad ng mga na-rescue namin ay nasa 15 to 18. Yung dalawang naging subject natin o yung tinatawag nating bugaw ay galing lang sa pagiging isang menor de edad, isang 18 and 19 at isa sa kanila ay buntis pa ng 4 na buwan. Ang nakakatakot is pabata ng pabata ang profile ng mga nagbubugaw ng kapwa niya kabataan. Ininquest na nung Sabado ang dalawang suspect at kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Corrections. Maharap sila sa kasong human trafficking at paglabag sa RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act dahil bukod sa menor de edad ang mga biktima, idinaan sa social media ang paglalako sa kanila. Nasa pangangalaga naman ng DSWD ang mga nirescue. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang mga suspect. Maging mapili tayo sa ating mga sasamahan, tao. Hindi lahat na nag-aalok ng trabaho ay makabubuti. Kung minsan, ito ay kapapahamak natin. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Nakatakas ang 7 detainee ng PIDEA sa Zamboanga City, kabilang ang 4 na inaresto sa Big Time Shabu Raid sa lungsod nitong 3 ng Mayo. Kung paano sila nakapuga, tinutukan ni June Veneracion.
dahil abot 145.5 milyon pesos ang halaga ng kumpiskadong shabu. Ang operasyon ng PIDEA noong May 3 sa Zamboanga City ang itinuturing ng pinakamalaki sa kasaysayan ng Zamboanga Peninsula. 4 ang arestado. Pero makaraan lang ang 10 araw, natakasan naman ng 7 detainee ang PIDEA sa Zamboanga kasama na ang mga naaresto noong May 3. Wala pang opisyal na pahayag ang PIDEA Region 9. Pero ang hepe ng PIDEA, tinanong na kaugnay nito sa Senate hearing kanina. Ano bang nangyari? Your Honor, what I got is that they were able to open the roofing of the jail facility. Yun lang po. We were on our way here to attend the hearing when I was talking to our regional director. Nagsasagawa na ng investigasyon ng PIDEA habang tumutulong na ang PNP sa manhunt operation. Ang PNP po ay nag-create na rin po ng tracker teams na tumutulong po sa PIDEA para muling mahuli po itong mga tumakas po na mga suspects po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, mahigit 30 barko ng China ang namataan sa Malatag Shoal bago ang paghahatid ng supply roon ng isang sibilyang grupo. Ang misyon nila, tiniyak ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas. Nakatutok si Joseph Moro. Pinaghahanda na ang pamimigay ng gasolina supply sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal ng grupong Atinto. Gayon din ang paglalatag ng mga boya roon para ipakitang nasa loob yun na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa Miyerkules pa yan, pero ngayon pa lamang may namataan ng 6 na barko ng China Coast Guard at abot 30 Chinese Maritime Militia vessels doon, batay sa satellite image na nakalap ng grupo ng maritime expert na si Ray Powell. May ahalin tulad ani ito sa dami ng mga barkong inihaharang ng China sa Ayungin Shoal tuwing may resupply mission doon. Pero hindi umano natatakot ang grupong Atinto. Ang umano'y presensya ng China sa Panatag ay nagdidiin sa pangangailangang i-civilianize o gamitin ng mga sibilyan bilang tugon sa militarisasyon ng China. Niliwanag ng pamahalaan na wala itong kinalaman sa lakad ng grupong Atinito sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ganun pa man, siniguro ng Philippine Coast Guard na magiging ligtas ang misyon. Bilang Pilipino, kung gusto nilang maglayag dito, that's their right, no? Again, sa Coast Guard, we just have to ensure that they are safe. Sana igalang ng China yung ganitong klaseng nature nitong civilian mission na ito. At sana wag naman nilang gawin kung ano man yung pinaplano. Lampas 4 na pong mga barko ng China naman ang namataan sa Sabina Shoal simula April 16, kabilang ang 6 na barko ng Chinese Navy at 4 na barko ng Chinese Coast Guard. Ang Sabina o Escoda Shoal ay nasa hilagang silangan ng Kalayaan Group of Island, katapat ng Palawan Mainland at pasok rin sa EEZ ng Pilipinas. May mga namataan din mga Chinese researchers na tila nagsusukat. Ang mga namataan namang tambak na patay na coral doon pinangangambang para sa paggawa ng China ng artificial island, pareho sa ginawa nito sa Panganiban Reef noong 1995. Iniimbestigahan pa ng Philippine Coast Guard kung paano yan itinambak, pero sa isang academic journal ng mga Chinese scientists, binanggit ang paggamit din ng patay na coral sa mga artificial islands sa Spratlys. The characteristic of the poros that they showed in their academic journal is similar with what we saw in Sandy Cay and also in Escoda Shoal. Ibig sabihin, meron daw silang pipe, meron silang mahiwagang tubo na inilalagay sa ilalim dyan, at from there, they use that to throw etong mga crash corals na. Pero isang buwan nang naroon ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa at hindi na umano nakaporma ang China sa lugar. Humihingi pa kami ng kumpirmasyon sa China kung sila ang nagtatambak ng patay na coral sa lugar, pero para sa Philippine Coast Guard, the Chinese government was prevented in continuing this small-scale reclamation. Mahalaga ang Sabina Shoal kung saan nakikita ang Philippine Coast Guard at ang AFP Western Command bago tumulak sa Ayungin Shoal para sa resupply. If the Chinese will be very successful in carrying out this kind of reclamation and then converting this once again to another naval base or something, it will be very difficult for the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard to do the resupply mission. Pinaiigting na ng gobyerno ang pagmamanman sa mga lugar na okupado ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.
Dahil naabuso umano, dapat daw kanselahin na ang kapangyarihan ng Bureau of Immigration na i-convert ang tourist visa sa student visa. Panawagan po yan sa Pangulo ng isang kongresista. At nakatutok si Jonathan Andal. Pumapasok sa Pilipinas gamit ang tourist visa pero nagpapakonvert sa student visa kapalit umano ng pera. Yan ang modus umano sa Bureau of Immigration ayon sa isang kongresista. Dun sa mga enterprising BID officials, ginagawang parang money-making scheme ito. No? Dito sa nakita natin na nangyari sa Cagayan, yung mga tourist na pumunta dyan, na-issuehan ng extension dahil they were issued a student visa. Kaya panawagan niya kay Pangulong Bongbong Marcos, ibasura na ang Executive Order No. 285 ni dating Pangulong Joseph Estrada na nagbibigay kapangyarihan sa immigration na i-convert ang tourist visa sa student visa. Para sa kanya, Department of Foreign Affairs o DFA lang ang may kapangyarihang magbigay ng visa. Hindi rin umano katanggap-tanggap ang pag-aproba ng immigration saan ay mahigit 16,000 student visa para sa Chinese nationals noong 2023. Malaki ang sindikato dyan, no? Dahil ito ay may katumbas na halaga. Hindi naman pwedeng ibigay nila ng libre yan. May inihain ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang umano'y korupsyon kaugnay niyan, partikular na ipatatawag ang isang opisyal ng immigration. The head of the visa section tourist should be summoned to appear before this august body and be able to answer many of these allegations. Una nang sinabi ng DFA na ihigpitan na nila ang requirements sa pagbibigay ng visa sa mga Chinese national dahil sa dami raw ng mga peking dokumentong natatanggap nila mula sa mga nag-a-apply na Chinese. Wala naman daw itong kinalaman sa tensyon sa West Philippine Sea. Kinuna namin ang panig ang BI pero wala pa silang binibigay na pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Samantala, ito naman po sa pagpapatuloy ng Road to Paris Olympics, kilalanin po natin ang isa sa mga gumawa ng kasaysayan bilang babaeng gymnast na kakatawan sa Pilipinas matapos ang 6 na dekada. Nakatutok si Marie Sumali. Uneven bars, balance beam, floor exercise. Kahit anong gymnastics apparatus ata, name it, she can gracefully execute it. Yan ang 18 anyos na Philam gymnast na si Levi Ruivivar, ang ikatlong Olympic-bound Filipino gymnast. Nakuha niya ang Paris Olympic spot matapos maka-silver sa Women's Uneven Bars ng 2024 FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Doha, Qatar nitong Abril. Parte na rin siya ngayon ng kasaysayan bilang isa sa 2 babaeng gymnast na muling kakatawan sa Pilipinas pagkatapos ng 60 taon. It's a dream come true. I've literally been thinking about qualifying to the Olympics since I was like 9 years old. I'm not only doing this for myself, but I'm doing this for the country, and I want to make everyone in the Philippines proud. Ipinanganak at lumaki sa Amerika pero may dugong Pinoy si Levi. Apo siya ni Society of 7 band member Tony Ruivivar at anak ng Philam Hollywood actor na si Anthony Ruivivar. Nagsimula si Levi sa gymnastics sa edad na 2. Isa sa pinakamalaking hamon sa kanyang journey ang muntikan daw niyang pagtigil sa sport matapos operahan para sa Haglund's deformity o bony enlargement sa parehong sakong. The day that I qualified to the Olympics was the same day that I had bilateral foot surgery a year prior. So that surgery really took me out for a long time, and it was really difficult to get back. I wasn't sure if I was going to be able to do elite anymore at that level. And so coming back from an injury like that was really strenuous on me mentally and physically. Pero malaking tulong daw ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya, boyfriend at mga kaibigan. Natutuwa rin siya mga kasama niyang lalaban para sa Pilipinas, ang isa sa mga idolo at inspirasyon niyang si Carlos Yulo. He is so amazing. His gymnastics is just like dynamic and powerful and clean, and he
congratulated me a bunch of times. Tutok man sa training, hindi nagpapabaya sa eskwela si Levi, na Stanford University scholar. Bago lumaban sa Paris Olympics, planong bumisita ni Levi dito sa Pilipinas. At kaakibat ng pagbisitang ito, ang pangarap din niyang makapaglatag ng daan at magbigay inspirasyon at oportunidad para sa mga susunod pa raw na henerasyon ng Filipina gymnast. Lalo't naniniwala siyang malaki ang potensyal ng mga Pilipino sa larangang ito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Powerhouse ang two-night concert ni Maestro Ryan Cayabyab na dinaluhan ng mga naglalakihang pangalan sa industriya. Kabilang sa mga nag-perform, si Limitless star Julian San Jose na first time makatrabaho ni Mr. C. Yan ang chika ni Nelson Canlas. In time for Maestro Ryan Cayabyab's 70th birthday, inihandog niya ang Gen C, a multi-generation two-night concert na umawit sa kanyang mga naging obra. Sa interview ng GMA Integrated News, Mr. C breaks down the secret para ma-maintain ang pagiging sikat. And we think na applicable din ito sa lahat ng career. Galing na nyo lang lagi. Number 2, andaliin yung katrabaho. Walang magko-complain about you. And most importantly, number 3, professional kayo. Hindi kayo nalilate. Lagi nyo pinapakita yung enthusiasm nyo na parang, I love this job. Bigati ng mga singers na umawit at nagbigay pugay din sa ating national artist for music. From Basil Valdez to Ben and Ben. Truly a powerhouse ang naging lineup ng performers. Kasama rin si Kapuso singer Aisel Santos. At ang dalawa pang performers na ikinagulat ng ating maestro, si Vice Ganda. At si Limitless star Julian San Jose, na pareho raw first time na makatrabaho ni Mr. C. What I'm excited about is, nung nag-rehearsal kami, first time ko narinig siya. Sabi ko, wow, ang ganda pala ng boses niya kasi hindi ko pa naririnig eh. The other person na hindi ko pa nakaka-work before is Julian San Jose. Ang ganda pala ng boses nun. Sobrang laki ng impact niya. Hindi lang para sa akin, but most of the artists and the singers here in the Philippines. Sobrang laking bagay ni Mr. C para sa sariling atin, sa OPM. Nagpasalamat din si Julian dahil sa suporta ng fans sa pagkasa niya sa Piliin Mo ang Pilipinas Challenge. Mahigit 8 million na ang views niyan sa TikTok. Wow. Hindi ko po in-expect. Hindi ko po talaga in-expect yun. I was just really having fun since memorable sa akin yung Maria Clara. Yun yung naisip namin gawin. Ayun. Nakakatawa ng puso kasi parang ngayon na lang ata ako nag-hit ng ganong klaseng kadami. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At susunod, basketballan sa Cavite na sumapaw na sa kalsada, inireklamo sa Kapuso Action Man. At mga Kapuso stars na nagwagi sa Box Office Entertainment Awards 2024. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. Magandang libangan sana ng mga residente sa isang barangay sa Kawit, Cavite ang itinayo roong basketballan. Pero perwisyo raw ang dulot niyan sa mga motorista dahil
sumasapaw sa kalsada. Isinangguni yan sa inyong Kapuso Action Man. Basketball court na sumapaw sa kalsada? Ganyan ang sitwasyon sa daang Bacal Street sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite, kaya ang ilang motorista umaalma na. Hindi ka po makakadaan talaga pag may liga dito. Nagta-traffic po siya pag nagliliga. Kasi po minsan nakakaabala rin po sa mga motorista dahil sinasarado po yung kalsada. Pag may nagbabasketball po, pinapatigil lang po muna yung nadaan. Bagaman pabor sa ilang residente ang pagkakaroon ng basketball court, may suwestyon ang ibang naaabala na dahil dito. Ito na yung pinakamalaking space na pwedeng tayuan ng court. Kasi wala nang ibang pwedeng pagpwestuhan. Every time naman na mag-time out, pinapadaan naman yung mga sasakyan. Sa abala, konting minuto lang po ang abala nila. Pag may laro naman po, meron naman po nag-a-assist yung mga barangay po. Mas okay po na ilipat siya sa hindi karsada para walang naabala. Kung ililipat po, mas maganda naman po ito. Para rin po sa safety ng mga naglalaro ng basketball po. Paliwanag ng kapitan ng Barangay Gahak. Aminado naman po kami talaga na meron po talagang liga doon po sa kalyeng sinasabi po sa reklamo. Alam din po namin na meron pong mandato ang BALG sa road clearing and obstruction. Pero po, sa barangay po namin, sa Barangay Gahak, kaligayahan na lang po kasi ng mga kabataan po na magkaroon po kami ng palaro taon-taon. Wala po talaga kaming available na lupa, kaya po doon po siya nakalagay. Hinihingi na lang po namin ng pasensya at sana po maintindihan din po naman nila. Sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa lokal na pamahalaan ng Kawit, Cavite. Wala talagang public land doon sa kanila. Kaya yun lang na gamit nilang court. Humihingi ko kami ng dispensya doon sa mga gumagamit yung kalye. Ang priority doon, yung mga motorista. Basta merong motorista at kailangan dumaan, ini-stop na yung laro doon. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na ililipat ang basketball court sa lalong madaling panahon. Maghahanap kami ng lugar na mapagtatayuan ng magandang court para sa kanila. Makikipag-usap kami ni Kapitan kay Mayor at makipag-coordinate kami sa pamunuan ng Tirona High School para mapagbigyan yung mga taga Barangay Gahak. Aasahan namin ang pangakong yan ng lokal na pamahalaan ng Kawit, Cavite. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa naman reklamo pang-abuso, katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Hindi raw makaapekto sa trabaho ng Commission on Human Rights ang nilikhang Special Committee on Human Rights Coordination ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayon sa ilang grupo, mas dapat tugunan ng gobyerno ang anilay lumalang human rights violation sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa ilalim ng Administrative Order 22 na pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin, nilikha ang Special Committee on Human Rights Coordination. Ang komite ay nasa ilalim ng Presidential Human Rights Committee. Layunin nito na ipagpatuloy ang initiatives at accomplishments ng UNJP o United Nations Joint Program para sa Human Rights na magtatapos sa July 31. Kumbaga, imbes na i-extend ang gawain ng UNJP, ang Special Committee na ang gagawa nito. Ilan pa sa trabaho ng Special Committee na tinawag ding super body ng Malacanang, pagpapatibay ng mekanismo para sa proteksyon at promotion ng human rights sa larangan ng investigation and accountability, paglikom ng datos kaugnay sa human rights violations ng law enforcement agencies, human rights-based approach sa pagsugpo sa droga, at pagbibigay daan para makahingi ng tulong ang mga biktima ng human rights. Ilan sa trabahong ito, ginagawa na rin ng CHR o Commission on Human Rights. Pero sabi ng CHR, hindi naman ito makakaapekto sa kanilang trabaho bilang isang independent body na nilikha ng konstitusyon para pangalagaan ang karapatang pantao. Hindi po siya makakaapekto sa mandato ng Commission on Human Rights. We remain to be an independent body who will monitor the government's compliance and also to protect and promote human rights in the Philippines. Kaya tuloy lang daw ang kanilang trabaho at kabilang dito yung mga ulat ng paglabag sa human rights na naitala sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Yung records namin
will validate na may mga, andyan pa rin ho yung mga paglabag sa karapatang pantao. So may mga nare-record pa rin ho kami ng disappearances, killings, threats, yan, yung red tagging mo lalo na. Ang kilusang magbubukid ng Pilipinas at tanggol magsasaka, iniharap sa media ang mga biktima raw ng red tagging ng gobyerno na nalagay umano sa panganib ang buhay habang tumutulong sa mga hinaing ng magsasaka. Para sa kanila, dapat direktang tugunan ng gobyerno ang anilay lumalalang human rights violations imbis na lumikha ng special committee. At tingin namin postura para sabihing concern si BBM sa human rights violation. Sa totoo, ang kanyang policies at program ay tuloy-tuloy ang maligayang buhay ng mga nasa security forces. Walang napapanagot. Laging pagtatakip at saka pag-deodorize, no? Masabi na kahit papano ang administrasyong Marcos Jr. ay palitawing nagtataguyod, no, ng karapatang pantao. Samantala, inilunsad naman ngayon ng CHR at ng ilang ambassador ng iba't ibang bansa ang mismo o Management Information System Monitoring Outlet, isang application o app kung saan pwede kayong magreklamo kaugnay sa human rights gamit ang inyong mga gadgets. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nauwi sa pagluluksa ang Mother's Day celebration ng isang pamilya sa Maynila. May naghamunan kasi na away at ang umawat, sinapak, bumagsak at nabagok. Nakatuto si Marie Zumali. Masaya pang nagvideoke ang pamilya Bugayong para sa Mother's Day kagabi sa Maynila. Pero ang 44 anyos sa si Ronaldo Bugayong na namili pa ng kakantahin para sa ina, huling pagkakataon na palang makakasama ng mga kaanak. Maya-maya kasi nang hamon ng away ang lasing umano niyang bayaw na si Eduardo Villanueva. Sa gitna ng suntukan nito at ng pamangkin, umawat si Ronaldo. Pero sa kanya nabunton ang galit ng suspect. Bigla na lang niya sila pang si Ronaldo. Baksa kami dalawa, tito. Marami. Akala ko itatayo niya ako dahil natumba ako. Nakadilit niya man ay nakagano siya sa akin. Sabi ko na rin kasi gusto ko itayo niya ako. Yun na yung huling-huling nakatingin siya sa akin. Yun na napakasakit. Pero nakita ko nang umampas yung ulo niya siya. Hindi ko talaga kaya yun. Anong pagkasuntok sa kanya, tumama yung kanyang ulo sa isang nakaparadang motorsiklo hanggang sa bumagsak nga po doon sa lapag, sa pavement, na doon na siya nawalan ng malay. Agad itinakbo ang biktima sa ospital. Nirevive pa raw siya nung una pero binawian din ang buhay dahil sa pagkabagok umano ng ulo. Ang ama niya hindi napigilang maging emosyonal. Wala kaming atraso. Hindi naman po ako nakakalimot sa inyo. Bakit ganito? Kapalit. Ano ito? Aminado naman ang suspect na si Villanueva sa nagawa pero hindi raw niya sinasadya. Katunayan nabugbog din daw siya ng pamangkin ni Ronaldo. Tanghali pa lang daw ay inis na siya sa pamangkin. Nakapikon po ako sa pamangkin niya dahil sa mga pananalita ng pamangkin niya sa tsuhin niya. Nagsisisi rin ako, ma'am, kung bakit lumabas pa ako. Patulog na sana talaga ako eh. Sana mapatawad nila ako. Hindi ko naman gusto yung nangyari. Hindi ko siya mapapatawad. Walang kasalanan ng anak ko sa kanya. Walang kasalanan ng anak ko. Hindi na po, kasi grabe na siya. Nakapatay na siya. Isa sa ilalim sa autopsy ang biktima habang ang suspect naman ay nakatakdang i-inquest bukas at sasampahan ng reklamong homicide. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Mga
Mga kapuso, mahigit 40 lugar ang nakaranas ng danger level na heat index ngayong araw. Kasama riyan ang pinakamataas na 50 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, 48 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur, habang 47 degrees Celsius naman sa Sangley Point, Cavite, Vira, Catanduanes at Eastern Samar. Bukas, posibleng sa Dagupan City ulit pinakamainit sa 47 degrees Celsius, 46 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Bicol Region at 45 degrees Celsius sa ilang lugar sa Visayas at Agusan del Norte. Ang mahigit 30 iba pang lugar na nasa danger level ang heat index bukas. Aabot naman sa 42 hanggang 44 degrees Celsius pero may tsansang maibsan ang init sa ilang lugar dahil po sa pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, umaga pa lamang may tsansa na ng ulan sa Mimaropa pati sa Northern at Central Luzon. Mas marami nang uulanin sa hapon kasama ang Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Matitindi ang ulan sa ilang lugar kaya maging alerto. Sa Metro Manila, posible ring magpaulan ng localized thunderstorms. Ang thunderstorms ay posibleng magdulot ng baha o landslide gaya ng naranasan sa ilang lugar sa bansa noong weekend at ngayong Lunes. Sa Bontoc Mountain Province, rumagasa ang kulay putik na tubig kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan at hangin. Tuloy-tuloy ang agos ng baha kaya marami ang pansamantalang hindi nakalabas ng bahay dahil wala pong madaanan. Nagmistulang malawak na ilog naman ang mga kalsada sa Cotabato City. Mga kapuso, sa gitna ng tag-init, posibleng maranasan natin ang thunderstorms. Kaya laging mag-ingat at mag-monitor ng updates. Tutukan! 14 na taong gulang na suspect sa pagpaslang sa 5 taong gulang niyang kapatid sa Cebu. At mga gumagawa ng keeping para sa pahiyas ng Quezon, hinandugan ng GMA Kapusa Foundation. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Sa Cebu, pinukpok na, nilunod pa umano ng isang 14 anyos ang kanyang kapatid sa ina na 5 taong gulang lang. Nakatuto si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nasa kustodiya ng Home Care for Children sa Lapu-Lapu City ang 14 na taong gulang na suspect sa pagpaslang sa 5 taong gulang niyang kapatid. Ayon sa paglalahad ng isa pa nitong kapatid, pinukpok sa ulo bago nilunod ng suspect ang biktima sa dagat. Dahil minor de edad, hindi siya maaaring basta ihalo sa ibang nakakulong. Pag-aaralan din muna ang kanyang kaso. Nagbuwat kami sa ilahang evaluation. O once maingon sila i-file, among i-file kay makabiolate man may aning abalaura kami mismo sa pulis kung amo i-edit sub-file sa kaso sa prosecutor. Considering maingon man ang balaod nga dili gyud mi pwede mo file. Considering ang age sa kaning in contact with the law, kaning na-rescued na to ang minor. 14 years old man siya, ma'am. So, dili pa gyud siya sa kaso kaning sa Republic Act 9344 na to, no? But maka-undergo gyud siya og intervention programs diri sa ato ang facility. Isa sa ilalim sa psychosocial intervention ang binatilyong suspect. Batay sa salaysay ng suspect, isa pang kapatid, ina nila at mga kapitbahay. Kabilang sa mga intervention ang mental health consultation. Lalo't pinagbuhatan rin umano nito ng kamay ang ina at iginapo sa kahoy ang isang nakababatang kapatid. Pero nakitaan din ang 14 anyos ng mga marka ng ngipin sa iba't ibang bahagi ng katawan dahil kinakagat umano ng ina at pinagbubuhatan din ng kamay. Hindi nga naa sa level nga abuse siya, kabata. Nya, mo na magbutang sa iyang una-una. Nya, di man siya kabalo sa iyang si father, mo tong ingon siya, dito niya gi, kuan sa niya igsuon. Daw mo lagi na, wala lang gid na tigay pagtagad sa ginikanan nga pagtan-aw niya og violente na gid ang bata. Dapat muduol siya sa barangay or ay ni psychologist nga mo-intervene nga murag violente naman ang bata. Wala lang ta nato gipaabot ang point nga maabot ato ba. Sa naunang panayam sa ina ng suspect, mas nanaisin niya na pansamantalang sa Home Care for Children muna maglalagi ang anak habang isa sa ilalim ito sa intervention. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Luan May Rondina, nakatutok 24 oras. Balikan natin ang ulat sa pagpapatuloy ng pagdinig tungkol sa umano'y PIDEA leaks. Nakatutok si Mav Gonzalez. We are going to continue
Isasubpina na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs si dating Executive Secretary Paquito Ochoa kapag hindi ulit dumalo sa pagdinig ukol sa umano'y PIDEA leaks. Nais tanungin ng komite si Ochoa sa alegasyong iniutos niyang huwag ituloy ang operasyon ng PIDEA sa isang condo unit sa Makati noong March 2012 kung saan gumagamit umano ng illegal na droga ang ilang artista at politiko. Pero nagsumite ng medical certificate si Ochoa na positibo sa COVID-19 kaya hindi na naman nakarating kanina. So we will be giving Attorney Paquito Ochoa 1 week to recover from COVID. And we have already sent to him 2 invitation letters. So by this time, you issue subpoena for his attendance before this committee. Kung hindi pa rin siya mag-attend, baka a warrant of arrest will be issued by the Senate kung hindi siya magpakita. Just for the record, dahil mahirap yung iniiwasan tayo. Kung nandito sana si Paquito Ochoa, I could have decided to adjourn this hearing. Pero mahirap yung hanging tayo, Your Honor, kailangan humarap siya dito sa ating committee. Ang nag-akusa kay Ochoa, si dating PIDEA agent Jonathan Morales na nakapirma sa nilik na umano'y PIDEA document na nag-uugnay sa ilang personalidad sa illegal na droga. Nauna nang itinanggi ng PIDEA na totoo ang dokumento sa PIDEA leaks. Sa pagdinig kanina, nagkainitan sina Morales at Senador Jinggoy Estrada. Inisa-isa kasi ni Estrada ang mga kasong kinahaharap ni Morales at si Morales inungkat ang kaso noon ni Estrada. If we continue to listen to all his alibis and all his lies, imagination, baka mawala yung kredibilidad ng hearing na ito. Paniniwalaan natin na marami palang kaso. Hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, nakonvict na po. Wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, please. Huwag mong pakikialaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Dumating din sa pagdinig si Senate President Mig Zubiri na ipinuntong wala pang inilalabas na documentary evidence si Morales. Hindi pwedeng sabi-sabi lang at pinapaalala natin ang halaga na mapagkakatiwala ang resources. Walang chismis, walang politika, katotohanan lang. Para hindi po tayo dito gagamitin ng ibang grupo pamumulitika. Yun lamang. Maraming salamat po. Tinalakay rin sa pagdinig ang kumalat online na CCTV footage umano sa bahay ni Morales kung saan maririnig sa loudspeaker ng telepono ang babalang papatayin daw si Morales. Ang boses sa kabilang linya ng telepono, si Eric Picoy Santiago na taga Napolcom. Pag-amin niya ngayon, gawa-gawa lang daw niya ang kanyang mga sinabi kay Romeo Enriquez na isa ring dating PIDEA agent. Yun po ay katang-isip ko lang, pasensya na po kayo. Kaya po, humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy. Sandali, katang-isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. Mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. Sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Naungkat din sa pagdinig ang pagpapadrug test ni Pangulong Bongbong Marcos nung tumatakbo pa lang siya sa pagkapangulo. Ayon sa St. Luke's Medical Center, nagnegatibo siya sa cocaine. Hindi rin daw sila ang naglabas ng resulta kundi ang kampo ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kasunod po ng Mother's Day kahapon, pahiyas naman ang sunod na gugunitain sa Lukban, Quezon. Ang mga nanay roon na gumagawa ng mga pangdekorasyon sa pista para may dagdag panggastos ang pamilya, hinandugan ang regalo ng GMA Kapuso Foundation. Tuwing papalapit ang buwan ng Mayo, abala na raw ang mga kababaihan dito sa Lukban sa Quezon sa paggawa ng makukulay na kiping na ginagamit pang dekorasyon tuwing Pahiyas Festival.
₱5 ang bayad para sa kada isang keeping. Si Shirley, dito na kumukuha ng pangdagdag gastusin sa pamilya at pambili ng gamot sa kanyang psoriasis. Ang katulad ko po may sakit ng psoriasis, ang kalaban po niya ay stress at yung panahon. Tulad po ngayon, mainit. Yun po ang nakakatiga. Katuwang ang Medilinks Laboratory Incorporated, handog natin sa Keeping Makers ang libreng breast examination, pap smear, HPV testing. At itinuro ang kahalagahan ng mga ito sa ating kalusugan. Human papilloma virus. Yan po ang sanhi ng cervical cancer. Ang screening ng HPV test, ang purpose nito ay upang madtuklasan o madiskubre ang cervical cancer ng maaga, upang ito ay maagapan at madali pa ang gamutan nito. Sa ating mga kababaihan, sa mga may edad 21 years and pataas, makapagpa-pap smear po tayo yearly. Ganon din po self-breast examination. Ito po ay ginagawa 7 days after your menstruation. May libre ring gupit at may paraffol ng appliances. Si Shirley, binigyan din natin ng gamot para sa sakit niyang psoriasis. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa GMA Kapuso Foundation at nabigyan po kami ng pagpapahalaga ang aming mga inang magkikiping. Sa inyo pong mga regalo ay ngayon pong buwan ng mga ina. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Loelier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Tila maila pa rin ang hustisya sa mga kaanak na magkasintahang natagpo ang patay kamakailan sa Davao City. Anila, may third party na sangkot sa krimen pero iba ang tingin ng pulisya. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Mahigit 3 linggo na ang nakararaan ng matagpuang kapwa-patay sa isang kondominium sa Davao City. Sina Jeffrey Predas, 29 anyos na taga Parañaque, at 27 anyos niyang kinakasamang si Jennifer Chavez, taga Cavite. Nagtungo silang Davao City para manood umano ng concert. Unang natagpuan ang bangkay ng lalaki sa ground floor ng gusali na hindi na makilala dahil sa pagkakahulog mula sa building at tad-tad pa ng saksak sa katawan at laslas ang leeg. Ikalawang nakita ang babaeng biktima sa loob ng silid sa ikatlong palapag. May mga tama rin ang saksak sa katawan at laslas din ang leeg. Hindi po talaga makatarungan yung ginawa nila eh. Sobrang brutal po. Grabe po, parang hindi po makatao. Parang napakawalang puso. Naihatid na sa huling kantungan ng mga biktima noong nakaraang linggo pero tila mailap pa rin umano ang hustisya ayon sa kanilang mahal sa buhay. Noong una po kasi, ang sabi po nila is baka suicide daw po yung nangyari. Pero after autopsy po kasi, nung inexplain po sa amin ng doktor na hindi daw po magagawa yun ng tao sa sarili niya. Naniniwala ang kaanak ng mga biktima may third party na sangkot sa krimen. Hindi po kami naniniwala na magagawa ni Jeff yun kay Jen na saktan niya o gawan niya po ng kahit anuman na ikakamatay. May defense wound si kuya, so nanlaban po talaga siya. Si ate rin po may defense may sign po na nanlaban si ate sa kamay po niya. Bago ilibing ang mga biktima, nagsadya sa burol ang mga investigador sa kaso. Binuksan ang ataol at kinuna ng sukat ng paa si Jeffrey. Kasi sa initial na nakuha natin, sir, from the forensic unit result, is wala pa tayong makukonect talaga, sir, na may third party involved. Baka pinatay ng lalaking babae before siya napakamatay. May 2 persons of interest na inimbitahan ng mga pulis pero pinalaya din daw kalaunan. Isa sa kanila, matagal ng kaibigan ni Jennifer at siya umanong nag-ayos ng booking para sa kwarto kung saan natagpo ang patay ang babaeng biktima. Hindi tayo pwede mag-hold, sir, no? Kasi wala pang sakto na kaso na ipapahal sa kanila. Kasi pag hold natin sila, sir, ito rin, kapulisan din natin, sir, na baka pwede file ng kaso. Kasi wala pa talagang kaso na ni-file sa kanila. Ongoing pa kasi yung investigation. Sila yung nag-book. So ano pong intention? Kung gano'n, nung may nangyaring insidente dun sa room,
na siya yung nag-book, bakit naglaho din po siya? Ang Davao City Police Station, hawak na ang mga karagdagang ebidensya. Kasi may hinihintay pa tayong result from the forensic unit, sir, na kinakandak. Yan yung hinihintay natin, sir, para ma-connect dun sa investigation na kinakandak ng investigators natin from the Bahada Police Station. Consent sa family na kunin yung cellphones ng dalawang biktima. Sinisiguro natin, sir, na kung mapafile man tayo ng kaso, yan talaga yung suspects. May mga anggulo kami tinitingnan. Hindi lang kami focus sa isang anggulo, sir, na crime of passion, may love triangle. May iba pa tayong tinitingnan. Hindi kasi kami titigil hanggat hindi nila nakakamtan yung hostation na dapat makamtan po nila. We're hoping na siya na maibigay yung tamang justice po na kailangan po talaga. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Abaka! Bahay ng isa raw incumbent na konsehal sa Cavite, nakitaan ng matataas na kalibre ng baril, mga bala at iba pa. At ang food service na nagsisilbing daan para makabangon ang ilang kababayan nating lumikas mula sa gera sa Gaza. Walang patirang pagtuto dito sa 24 oras. Bistado ang matataas na kalibre ng mga baril, mga bala at mga magazine sa isang bahay sa Cavite. Arestado ang may-ari na isa raw incumbent na konsehal, pati na ang kanyang asawa at dalawa nilang tauhan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pinasok ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang bahay na ito sa Naik, Cavite. Nang halughugin, tumambad ang matataas na kalibre ng baril, gaya ng M16, mga shotgun at iba pa. Meron ding na-recover ng mga pampasabog, gaya na lamang ng mga granada. Meron ding samot-saring bala at magazine ng baril. Arestado ang suspect na hindi pinangalanan ng CIDG pero isa raw incumbent na konsehal ng Naik. Arestado rin ang kanyang asawa at dalawa nilang tauhan. Ito po ay konsehal ng bayan ng Naik. At nabiglaran po kami bakit marami siyang baril na ganito na ipinagbabawal. Sinobject sa search warrant ang suspect matapos umano makatanggap ng impormasyon at mga sumbong ang CIDG. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga suspect na sumailalim kanina sa inquest. Lalo raw pinaigting ng CIDG ang kanilang operasyon laban sa mga loose firearm, lalo na't posible raw magamit ang mga ito sa darating na eleksyon. Para ma-prevent po yung mga kaguluhan na mangyayari sa darating na eleksyon. Mababawasan na po natin yung mga mangyayaring mga kaguluhan, pang-harassment. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Tinitignan na po ng Foreign Affairs Department ang umunoy illegal na gawain ng ilang diplomat officials kaugnay sa umunoy new model na magpapahupa sa tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod po yan ng nauna ng panawagan ng National Security Council na patalsikin ang mga nasa likod nito. At nakatutok si Ivan Mayrina. Kasunod ng paglalabas ng Chinese Embassy ng umano'y transcript ng usapan at pagpayag umano ng Pilipinas sa umano'y new model para pababayin ng tensyon sa West Philippine Sea, mismong National Security Council ang nanawagan noong nakaraang linggo na i-expel o patalsikin ang nasa likod nito. Dahil yan sa paglabag umano sa anti-wiretapping law ng Pilipinas at Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ngayon, sabi ng Department of Foreign Affairs o DFA, tinitignan na nila ang umano'y illegal na gawain ng ilang diplomatic officials. Dagdag nito, gagawa ito ng mga kailangang hakbang alinsunod sa mga batas at regulasyon ng Pilipinas. Sabi pa ng DFA, binibigyan man sila ng kalayaan tuparin ng kanilang mga diplomatic duties. Inaasahang susunod sila sa pinakamataas sa pamantayan ng professionalism at integrity. Suportado ng National Security Council ang hakbang. Kung sino yung nagpakalat nung di umano transcript na yon, sa tingin namin, kailangan i-expel ng ating bansa. Kasi nga, pag ikaw ay isang diplomat, una-una kailangan sumusunod ka sa mga batas ng Pilipinas. Pangalawa, ginagalang mo yung Republika ng Pilipinas. Pangatlo, hindi ka nakikialam sa mga internal affairs ng bansa. Ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, isa sa mga binigyan din ng Pangulo ng pangunahan ng Command Conference ng Philippine Air Force.
Dito rin ipinaalam sa Pangulo ang mga plano at panukalang proyekto ng Philippine Air Force. Utos ng Pangulo, palakasin pa ang Air Force para sa pagtatanggol ng soberanya at teritoryo ng bansa. Mas mabigat na responsibilidad naman ang pinaalala ng Pangulo sa 39 na bagong promota general na sa datahang lakas na nanumpa kanina. Especially now that we are at the juncture of our history where our nation faces complex security challenges. This is the landscape that confronts you now. It is the security terrain that you have to address in the remaining tours of duty of your career. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mula sa paglisan sa gera sa Gaza noong Nobyembre, unti-unting bumabangon ang mga Filipino-Palestinian dito sa bansa. Kabilang sa game-changing nilang diskarte, ang pagbebenta ng authentic Palestinian dishes. Tara't maki-food trip sa Little Gaza's Kitchen. Sa gitna ng gera, ilan nating kababayan ang sinundo sa Gaza. Ngayon, ang gusaling ito sa Quezon City ang kanlungan ng 16 na pamilyang Filipino-Palestinian na inilikas. Ito muna ang kanilang Little Gaza. Si Nanay Revelina, mahigit 1 dekada sa Gaza bago nila kinailangang lumikas dahil sa gera. Nabigla na lang po kami na may sunod-sunod na po na pasabog. Yun naman aking panganay, yung asawa niya, nagmotor siya, pinasabog naman nila, namatay. Nagpapasalamat din kami sa Allah na at least na kahit papano, nandito pa rin kami at maraming tumutulong sa amin. Habang si Nanay Milet, mahigit 3 dekada ng kanilang ipinundar ang nawala. Meron kaming factory ng charcoal, recycling, tapos may mga poultry kami ng chicken. Yung ari-arian namin, yung pinundar namin lahat sa isang iglap na wala kasi dahil lang sa apekto ng gera. Sa gitna ng mapait na karanasan, nagbigay pag-asa ang pagkakabuo ng Little Gaza's Kitchen. Food service ng authentic Arabic dishes na niluluto ng mga kababaihan sa Little Gaza. Una nilang ipinakita sa akin ang pagluto ng traditional Palestinian dish na magluba, na ang ibig sabihin, upside down sa Arabic. Yung chicken, niluto ko na, pero may naglagay na po ng spices. At kung bakit ito tinawag na upside down. Ayan! For dessert, ituturo naman ng Palestinian na si Basma ang layali lubnan. Sweet, we made it in parties, also in Ramadan. Ito yung magluba. Sarap. Malasa yung chicken. Masarap. It's creamy. Must try din ang gidra or roasted chicken with spiced rice and chickpeas. Musakan rolls or musakan platter. Beef kebab, desserts, at marami pang iba. Na-realize namin na kailangan nila ng daily financial. Ang simpleng lutong bahay, kung ano yung alam nila, ibenta dito para yung mga tao buy for a cost. Alhamdulillah, nakakatulong din sa amin kasi medyo nalilibang kami. So nagkakaroon kami ng konting inspirasyon. Makakapag-order mula sa kanilang Facebook page o di kaya abangan sa susunod nilang bazaar. Sana po ay masuportahan natin sila at dasal na matigil na ang gulo sa Gaza. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Sa gitna ng mga kwestiyon sa pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo dahil sa mga hindi masagot na tanong sa Senado, nagtanong-tanong ang GMA Integrated News sa mismong bayan niya. Sa records ng COMELEC noon, lumabas na naging rehistradong botante siya noon lang 2021, pero may mga taga roon na nakasalamuha umano siya nung bata pa. Nakatutok si Ian Cruz. Nagparehistro bilang bagong botante si Mayor Alice Guo nang magpatala sila sa COMELEC office sa Bamban, Tarlac noong April 2021. Magit 30 anyos na noon ang alkalde pero hindi na rin nila tinanong kung bakit ngayon lang siya nagparehistrong botante. Nag-register siya as new voter. Hindi po siya transferee? Hindi siya transferee. Pero hindi niyo po ba natanong na bakit ngayon ka na nagparehistro?
Hindi na namin tinanong yan. Kumpleto raw sa hinihinging requirements si Guo, kaya tagumpay siyang naging botante ng Bamban mahigit isang taon bago ang eleksyon 2022. Passport at saka proof of billing. So pasok na po yun? Pasok yun, oo. Kasi may mga pwede silang i-present na documents para patunayan na taga rito sila. Pero isa lang ang kukunin namin doon. Pero siya dalawa ang pinresent niya. Yun ang passport at proof of billing. Nang mag-file ng kanyang certificate of candidacy si Guo, wala rin naman daw naghain ng diskwalifikasyon sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng Bamban, katunggali ang 6 na iba pang kandidato. At kahit hindi kalakihan ang lamang na boto ni Guo sa sumunod sa kanyang kandidato, wala naman daw naghain ng protesta. More or less 500. Pero dyan din, wala namang, kahit ganong ka-close yung laban, wala namang nag-file. Walang nag-protest. Walang nag-file ng protest. Sa Senado, kasama sa ipinatawag si Mayor Guo sa investigasyon sa niraid na Pogo Hub sa Bamban. Doon inusisa ni Senadora Risa Ontiveros si Guo kung talaga nga bang isa siyang Pilipino, lalo't 17 years old na siya nang ipalate register ang kanyang birth certificate. Wala raw official record ayon sa Senadora na magpapatunay na mulat sa pool, Pilipino si Guo. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Ayon sa Commission on Elections, may pananagutan si Mayor Guo sakaling mapatunayang hindi nga siya Pilipino. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Sa Barangay Virgen de los Remedios, nakilala naman namin ang 54 anyos na si Ronald Mejia. Mga 7 o 8 taong gulang daw nang una niyang makita ang batang si Guo na kalaro ng kanyang mga pamangkin. Magkatabi at wala raw bakod pa noon ang farm nila at mga magulang ni Alice. Pagka po Biyernes ng hapon, napapansin na po namin dyan para Sabado at Linggo. Tumira rin daw sa maliit na bahay sa farm nila Mang Ronald ang labandera at isa sa mga tsuper ng pamilya Guo, kaya nagpupunta raw doon ang batang Guo. Madalas pinupunta niya dito yung labandera niya, yung asawa naman ng labandera niya, yung driver nila ng loader. Tapos po papasok dito sa bakuran namin. 2 beses pinuntahan ng GMA Integrated News sa kanyang tanggapan sa munisipyo si Mayor Guo, ngunit hindi namin siya naabutan doon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Patuloy pa rin po naming hinihingan ng mga tugon si Bamban Mayor Alice Guo kaugnay ng mga natuklasan sa report na ito at mga dati ng alegasyon sa kanya, lalo po sa pagsisiyasat ng Senado. Up next, astig at palabang side ni Angelique Kang, mapapanood na rin sa Black Rider. Non-stop ang pagtutok, dito lang sa 24 oras. Box Office Awardees ang ilang kapuso at Sparkle Stars. Kabilang sina Primetime King and Queen, Dingdong Dantes and Marian Rivera na humakot ng mga parangal. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Nagtingning ang ilang kapuso and Sparkle Stars sa Box Office Entertainment Awards 2024 ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation. Box Office Phenomenal Star sa Philippine Cinema para sa top-grossing film na Rewind, sina kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes and Marian Rivera. Itinanghal din silang most popular love team for movies. We're very, very grateful na nabigyan kaming opportunity to tell this very, very beautiful story. Walang hanggang pasasalamat sa lahat ng sumuporta talaga. Nanalo rin si Dong as Film Actor of the Year, pati ang kanyang programang Family Feud bilang most popular TV program sa reality, talent, and game category. Si Asia's multimedia star Alden Richards naman, Box Office King para sa 5 breakups in a romance. Very grateful po na nakakatuwa na for once in my life pwede ko nang malagay yung title na to sa aking mga cabinet of awards, and parang it's such an honor also, and very grateful. Sina kapuso Primetime Princess Barbie Forteza at co-star niyang si Dennis Trillo sa Maria Clara at Ibarra,
tinanggap ang award bilang Primetime TV Drama Actress and Actor of the Year. Lagpas isang taon nang nakakalipas na natapos ang Maria Clara at Ibarra at hanggang ngayon kinikilala nila yung trabaho ko sa programang yon na nagpabago rin talaga ng buhay ko. So, napaka-importante nito para sa akin. TV Supporting Actor of the Year naman ang gumanap na si Padre Damaso na si Tirso Cruz III. Hakot Awards pati ang stars ng hit Afternoon Prime series na Abot Kamay na Pangarap. Si Jillian Ward at Richard Yap ang Daytime TV Drama Actress and Actor of the Year. TV Supporting Actress of the Year naman ang co-star nilang si Pinky Amador. So, nakakatuwa po kasi isang pamilya po kami na ni-recognize po ng Guillermo Awards. This is a great honor for us to be receiving this award, and we look forward to giving you more and more quality shows here at GMA. Magkasama namang dumating para tanggapin ang kanilang award as Most Popular Love Team for Television para sa pinagsamahang serye na The Right One, sina Rulo Madrid at Bianca Umali. Sobrang excited kami kasi milestone to sa aming journey as a couple. Yes, at nakuha pa namin to dun sa kauna-unahang proyektong ginawa naming dalawa, which is The Right One. So, Movie Supporting Actress of the Year naman si Alessandra De Rossi para sa pelikulang Firefly. Habang ang gumanap niyang anak na si Ewan Micael ang Most Popular Child Performer of the Year. Dinedicate ni Ewan ang award sa kanyang dalawang nanay. Si Ate Alex din, syempre. Kasi siya yung kasama ko sa movie, tas nanay ko siya. Pero most of this award goes to my real mother, of course. Thank you, anak, sa pag-alay ng iyong award sa akin. And with that, inaalay ko po ito sa sarili ko bilang isang ina. Charot. Comedy Actor and Actress of the Year sina Senator Bong Revilla at Beauty Gonzales para sa Kapuso sitcom na walang matigas na pulis sa matinik na misis. It's quite surprising, of all things, I'm receiving an award for comedy tonight. So nakakatuwa. Most Popular TV Program naman ang Kapuso Mo Jessica Soho for News and Public Affairs category at ang Fast Talk with Boy Abunda sa Talk Show category. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Walang basehan ayon sa China ang pangambang gagawing artificial islands ang Sabina Shoal. Ayon po yan sa Chinese Foreign Ministry. Kasabay niyan, muling hinimok ng China ang Pilipinas na bumalik sa tamang paraan ng pagre-resolba ng issue sa dagat sa pamamagitan ng mga negosasyon at konsultasyon sa lalong madaling panahon. Nag-ugat ang issue sa mga namataang tambak na patay na coral doon sa Sabina Shoal na pinangangambahang mauuwi sa paggawa ng artificial island. Itinanggi ng ACE Medical Center sa Valenzuela ang mga alegasyong hinohold nila ang mga pasyenteng hindi pa bayad ang bill o kanilang kasama. Kasunod po yan ng mga panibagong reklamong palit-ulo laban sa ospital. Ayon sa ACE Medical Center, malaya umanong makalabas-pasok ang mga pasyente o kasama nito para makapag-update ng kanilang bill. Itinanggi rin ng ospital na hindi sila tumatanggap ng promissory note. Sa kaso ng isa sa mga nagreklamo kaugnay sa hindi nila pag-release ng birth certificate noong 2017, sagot ng ospital, nag-alok na sila ngayong taon ng birth certificate pero tinanggihan na umano ito ng pamilya ng bata. Handa umano ang ospital na mag-comply sa kung anuman ang ipapataw sa kanila ng lokal na pamahalaan. Pero giit nila, wala umanong dahilan para ipasara ang ospital. Nauna nang naglabas ng warrant of arrest laban sa 3 staff ng ACE Medical Center para sa kasong grave coercion para sa naunang kaso ng umunoy palit-ulo. Samantala, nakapaghain na rin ang 2 pang nagreklamo ng kasong serious illegal detention laban sa ilang staff at executive ng ospital. Very impossible na hindi kami magre-release ng PN kasi isang requirement nga po para makapaglakad ng GL ay updated promissory note. Malaya po sila na makakalabas at makakabalik po dito para yun ay mag-update po sila. Hindi po namin sila i-hold at wala pong magiging palit-ulo na sasabihin po. Kami po ay compliant sa lahat ng hinahanap sa amin ng Department of Health. Wala pong dahilan para kami po ay ipasara. In her action star era na ang Black Rider star na si Angelique Kang. Sa mga bago niyang eksena, astig siya at palaban. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Sa bawang unday ng saksa, astig na astig si Nimpa ng Black Rider played by Angelique Kang. Nakipaghabulan pa habang angkas ng ating bidang si Ruru Madrid.
Ang first time daw na pagsabak sa action, labis niyang ikinatuwa because she took sexy to a whole new level. Challenging siya, ibang feeling siya na masarap sa feeling na nakakagawa naman ako ng ibang projects. Tapos, pag sinabi tayo. But wait, there's more. Dahil may aastig pa ba sa ating palabang leading lady? As a sharpshooter naman si Angeli, armado ng isang sniper gun sa eksena. Testing kung bullseye siya sa kalaban habang nasa ibabaw ng isang tren. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa, Elias. Bahala na. Abangan ang mga kapanapanabik na maaksyong eksenang ito sa muling pagsabak ni Black Rider. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At bago po tayo magtapos, batiin muna natin ng happy birthday ang ating game changer na si Martin Javier. Yay! Happy birthday! Happy birthday, Martin. Wow! Oh, saan tayo? Naku, hirap na hirap kami nag-bake, diba? Si Amy nang gumawa ng icing, kami ni Pia, hirap na hirap talaga nag-bake kami Madali yung niyan. quote mo, happy birthday, brother. Yung sa God yung bless tayo you more. nag-print. Oo. Diba? Meron bang game changer date mamaya? Ay, talaga lang. Pabulong yung sagot no? Pabulong. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Happy birthday! Happy birthday!